Girlfriend mo ba si Ella? Tanong ko. Napatitig siya sa akin. Hindi pa. Pero parang ganun na nga kami. Bakit? Sagot niya. Wala. Mahal ko lang naman siya, puti. Noon pa at masakit sa akin na ikaw pa ang magiging karibal ko. Nanatili siyang nakatitig sa akin pero wala akong narinig na salita mula sa kanya. Masisira talaga ang pagkakaibigan natin, puti, dahil kay Ella. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin, Lay. Mahinang sagot niya. Nasa'yo yan, puti. Maniing, sabi ko. Tumalikod siya pero muli siya nagsalita. Mahal ko din si Ella, Lay. Sabi niya. Mas mahal ko siya, puti. At marami akong pangarap para sa kanya kapag naging kami. Bibigyan ko siya ng magandang buhay pagdating ng araw. Ikaw, anong ibibigay mo sa kanya? Malakas na sabi ko. Wala. Wala akong maibibigay sa kanya, Lay. Mahinang sabi niya. Yun pala eh. Kaya kung mahal mo siya, dapat iniisip mo rin ang kinabukasan niya. Malakas na sabi ko. Sandali siyang natahimik. Halos paghinga lang ang naririnig ko bago siya mahinang nagsalita. Sige, aalis na ako, sabi niya. Pinanood ko siyang lumakad palayo. Nakatingala siya sa langit. Alam kong nasaktan ko siya. Ganon kapag umiyak si puti. Titingala siya dahil parang ayaw niyang mahulog sa pisngi niya ang mga luha niya. Alam kong nasaktan ko siya pero hindi ako masyadong apektado noon dahil sa pag-ibig ko rin para sa babaeng pinakamamahal ko, ang pinaglalaban ko. Kinaumagahan araw ng linggo ay nakita ko siyang lumusong sa bukid. Hapon ng linggo ay bumalik na ako sa kabilang bayan. Pero pagbalik ko ng Sabado ay wala na si puti dito sa baryo. Kaya noimi ko lang nalaman dahil hindi ko rin magawang kausapin si Ella. Ayon daw kay Fortune ay bigla na lang daw nawala si puti. Naglayas daw dahil mga butas-butas na damit lang niya ang kanyang iniwan. At dala-dala daw niya ang saxophone na matagal na rin niyang na-arbor mula kay Fortune. Napapailing ako noon. May bigat sa dibdib ko dahil hindi maganda ang paraan ng paghiwalay namin ng kababata ko na hindi ko lang itinuring na best friend kundi parang isang kapatid. Always thought you were the best. Mula noong mawala dito si puti ay kay tagal bago ko nagawang lapitan ulit si Ella. Nagka-girlfriend ako sa Lemery pero ni hindi ko maramdaman sa kanya ang pag-ibig na naramdaman ko kay Ella. Fourth year college na ako noong magawa ko makipagmabutihan kay Ella. Natakot kasi ako dahil sa mga dayo dito sa amin noon na aali-aligid kay Ella at baka maunahan pa nila ako kaya't naglakas loob na akong lumapit kay Ella. Natuwa ako noong sabihin niyang, "Nakakamiss ka naman, Lay. Parang ang tagal kitang hindi nakita," sabi niya. Lalong lumakas ang magneto ng simpleng kagandahan ni Ella noon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako nakahanap ng ibang babaeng kagaya niya. Sa tagal ng panahon, mula noong mahalin ko siya. Noon, Papa Dudot, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Niligawan ko si Ella kahit na graduating pa lang ako noon. Nasa akin ang matinding takot na baka mapunta siya sa iba at pag nagkaganon ay
Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Noong una ay nabigla si Ella. Hindi raw niya alam na may gusto rin pala ako sa kanya. Hindi lang kita basta gusto, Ella. Mahal na mahal kita noong pang high school tayo. May kakaibang emosyong maaapuhab sa mga mata ni Ella noon. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko bahagi yun ang pagkabigla noong malaman niya ang tungkol sa matagal kong ikinulong na damdamin ko para sa kanya. Wala siyang nasabi tungkol sa damdamin din niya para sa akin. Hindi ko rin mahulaan kung ano ang lagay ko sa puso niya pero nagpursige ako. At hindi ko siya nilubayan hanggang sa dumaan pa ang maraming araw. May trabaho na ako noon at nag-iipon ng pang-abroad. Noong sa wakas ay sagutin na ako ni Ella. At pakiramdam ko, Papa Dudut, ay iyon ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Ang sa wakas ay masabi ko nang kami na ni Ella. Just smile for me. Noong kami na ni Ella, ibang-iba ang mundo ko. Parang noong ko palang naramdaman yung totoong pakiramdam ng tagumpay. Ibang-iba ang saya sa puso ko noon. Pero kahit kami na, nakakaramdam pa rin ako ng hiya sa kanya. Na hindi ko magawang hagkan siya, mayakap at mahawakan ko lang ang kamay niya ay sobra ko nang ikinaliligaya. Lalong tumatayog ang pangarap ko dahil kay Ella. At noong magkaroon ako ng sapat na pera, nag-abroad ako. Ngunit maayos ang naging usapan namin ni Ella na pagkatapos ng 2 taong kontrata ko sa abroad ay pagbalik ko dito ay magpapakasal na kami. Hindi lang kami ang nag-usap tungkol dito kundi kasama pa ang kanyang tatay na hiyang-hiya sa akin dahil daw sa parang hindi nababagay si Ella sa akin. Mataas ang tingin at respeto sa akin ang tatay ni Ella. Kaya naman nauunawaan ko kung bakit nakakaramdam siya ng hiya para sa akin. Nagsikap ako sa abroad, kabarangay. Ngunit bawat araw ay dama ko ang ligaya at pananabik na makauwi kaagad upang makapagpakasal kami ni Ella. Hanggang sa natapos nga ang 2 taon. At taban ko sa aking puso ang sobrang excitement noong umuwi na ako. Hindi ako nagpasabi sa amin na uuwi ako. Basta dumating na lang ako upang masurpresa sila. Lalo na si Ella. Gabi ako dumating dito sa bahay at alas 6 ng umaga ay nagpunta ako sa bahay ni na Ella. Nagwawalis na siya noon sa harap ng bahay nila noong bigla niya akong makita. Napatunga nga siya. Alam ng Diyos kung gaano ako nasabi kay Ella noon. Napaluha pa ako noong makita ko siya at hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin siya ng napakahigpit. Alam ng Diyos kung gaano ako nasabi kay Ella noon. Napaluha ako noong makita ko siya at hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin siya ng napakahigpit. I can stay awake just to hear you breathing. Unang linggo mula noong dumating ako ay nag-usap na kami ni Ella tungkol sa mga pinal na bagay tungkol sa aming kasal. Kami lang muna ang nagpaplano. May pagdadalawang isip si Ella noon dahil nahihiya daw siya sa mga kabarangay namin.